Tahimik na ang buhay ni Eric Gonzalez ngayon, pero alam niyo ba na bago niya piniling lumayo sa showbiz, ilang matitinding kontrobersya rin ang kanyang hinarap? Mula sa kontrobersyal na hiwalayan nila ni Daniel Matsunaga, sa viral billboard ni Sian Gaza, hanggang sa isyong iniugnay siya kay Direk Paul Soriano. Ano nga ba ang buong kwento? At bakit tila tuluyan siyang nawala sa spotlight? Alamin natin. Si Eric Gonzalez o Erica Crisel Gonzalez Ganchayco ay ipinanganak noong September 20, 1990 sa Davao City. Nakilala siya matapos manalo bilang Grand Teen Questor ng Star Circle Quest Season 2 noong 2004 na naging simula ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz. Ilang taon muna siyang tumanggap ng maliliit na papel sa telebisyon bago dumating ang teleseryeng 14 noong 2009. Ang seryeng ito ang tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Dito niya pinatunayan na hindi lamang siya maganda, kundi isa ring mahusay na dramatic actress. Mula rito ay sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto tulad ng Maria la del Barrio, Be My Lady, The Blood Sisters at La Vida Lena. Sa The Blood Sisters, hinangaan siya dahil matagumpay niyang ginampanan ang tatlong magkaibang karakter, isang hamon na hindi basta-basta kayang gawin ng kahit sinong artista. Habang lumalaki ang kanyang pangalan sa industriya, naging usap-usapan din ang kanyang buhay pag-ibig. Isa sa kanyang pinakamatagal na naging nobyo ay ang businessman na si Anthony Nang. Mahigit 4 na taon silang naging magkasintahan, ngunit nanatiling pribado ang kanilang relasyon. Hindi sila mahilig magbahagi ng mga detalye sa media at bihira silang makita sa mga pampublikong event bilang magkasintahan. Noong 2015 ay kinumpirma nilang naghiwalay na sila. Walang naging malaking iskandalo at walang kumpirmadong third party. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Pareho nilang piniling huwag nang magdetalye at tahimik na tinapos ang kanilang relasyon. Pagkaraan ng ilang taon, naiulat sa entertainment media na naging malapit at kalaunan ay naging magkarelasyon si Anthony Nang at aktres na si Arcy Muñoz. Matapos ang hiwalayan nila ni Anthony, naging opisyal na magkasintahan sina Eric Gonzalez at Daniel Matsunaga. Marami ang kinilig sa kanilang tambalan at inakala ng publiko na sila na ang magkakatuluyan. Ngunit noong 2017 ay kinumpirma nilang naghiwalay na sila. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalalaking kontrobersya sa buhay niya. Sa isang panayam, tinanong siya kung may kinalaman ba ang pera sa kanilang paghihiwalay. Hindi niya ito direktang sinagot at sinabi lamang niyang ayaw na niyang magsalita pa tungkol sa issue. Dahil dito ay nagsimula ang iba't ibang espekulasyon. Kasabay nito ay kumalat din ang mga chismis na si Eric umano ang naging sugar mommy ni Daniel Matsunaga at tumutulong sa ilan sa kanyang gastusin. Gayunpaman, mahalagang tandaan na nanatili lamang itong mga haka-haka. Walang inilabas na ebidensyang nagpapatunay sa mga aligasyong ito. Itinanggi rin ni Daniel na pera ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, habang si Eric ay piniling huwag nang magbigay ng karagdagang detalye. Nagsalita rin noon ang kapatid ni Daniel na si Vanessa Matsunaga upang ipagtanggol ang kanilang pamilya laban sa mga akusasyong kumakalat sa social media. Sinabi ni Vanessa na sana ay linawin ni Eric ang dahilan ng breakup nila ni Daniel, lalo't may mga nagtatanong sa kanila kung totoo raw ba na may kinalaman sa pera ang away ng dating magkasintahan. Inakusahan na rin daw na manggagamit umano ang kanilang pamilya. Kalaunan ay namagitan ng Star Magic at naglabas ng pahayag ang magkabilang panig upang hilingin na tigilan na ang mga espekulasyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ibinunyag ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Noong taon ding iyon ay naging viral ang billboard ni Sian Gaza. Nagpagawa siya ng malaking billboard upang anyayahan si Eric na magkape. Agad itong naging usap-usapan sa buong bansa. Bagamat nagpasalamat si Eric sa effort, magalang niyang tinanggihan ang paanyaya. Matapos lumabas ang iba't ibang kontrobersyang kinaharap ni Sian, pinili niyang sundin ang payo ng kanyang pamilya at management. Isa pa sa mga isyong matagal na pinag-usapan ay ang pag-uugnay kay Eric kay Direk Paul Soriano habang ginagawa nila ang pelikulang Siargao. Dahil madalas silang magkasama sa shooting, nagsimula ang iba't ibang chismis online. Ngunit walang ebidensyang nagpapatunay sa mga aligasyong ito.
Itinanggi ni Paul Soriano ang mga haka-haka at sinabi niyang normal lamang ang kanilang samahan bilang direktor at pangunahing artista. Ipinahayag din ni Tony Gonzaga na buo ang kanyang tiwala sa kanyang asawa, habang ipinagtanggol naman ni Chris Aquino si Erich laban sa mga netizens na agad humusga. Noong 2019 ay umatras siya sa teleseryeng Love Thy Woman. Ang opisyal na paliwanag ng production ay creative differences. Bagamat marami ang naglabasang haka-haka tungkol sa tunay na dahilan, walang opisyal na impormasyon na sumuporta sa mga ito. Noong Marso 2022 ay ikinasal siya sa businessman na si Mateo Lorenzo sa isang pribado at eleganteng seremonya. Halos walang nakaalam sa kanilang relasyon bago ang kasal dahil pareho nilang piniling ilayo ito sa mata ng publiko. Si Mateo Lorenzo ay nagmula sa kilalang pamilya Lorenzo, isa sa mga matagal ng pamilya sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Ang kanyang ama na si Martin Ignacio Lorenzo ay naging bahagi ng iba't ibang negosyo sa agribusiness, pagkain at real estate. Ang pamilya Lorenzo ay naging kaugnay rin ng Central Azucarera de Tarlac at dati ring nagkaroon ng interes sa Pancake House bago ito naibenta sa Maxis Group. Dahil sa lawak ng kanilang negosyo at mga ari-arian, madalas silang inilalarawan bilang kabilang sa mga old money families sa Pilipinas. Bukod sa pagiging negosyante, isa rin equestrian si Mateo Lorenzo. Ang equestrian ang isang sport na kilala sa mataas na gastos dahil sa pag-aalaga ng mga kabayo at pagsali sa mga torneo. Dahil dito, hindi maikakaila na lumaki siya sa isang pamilyang may malaking kakayahang pinansyal. Gayunpaman sa kabila ng kanilang yaman, kapansin-pansin na hindi mahilig magpakita ng marangyang pamumuhay sina Erich at Mateo. Bihira silang magbahagi ng personal na larawan sa social media at mas pinili nilang mamuhay ng pribado. Kalaunan ay lumabas ang ilang larawan mula sa binyag ng kanilang anak. Ngunit nanatili pa rin silang tahimik tungkol sa kanilang pamilya. Mahalaga ring tandaan na bago pa man siya nagpakasal, matagumpay na ring naitaguyod ni Erich ang sarili niyang pangalan. Sa halos 2 dekada sa industriya, kumita siya mula sa mga teleserye, pelikula, commercials at endorsements. Nakapagpatayo rin siya ng sariling bahay at nakapag-ipon ng sariling mga ari-arian. Ibig sabihin, hindi lamang siya napangasawa ng isang mayamang pamilya, nakamit din niya ang sariling tagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Sa kasalukuyan, hindi muna aktibo si Erich Gonzalez sa paggawa ng mga teleserye at pelikula. Mas pinili niyang mag-focus sa kanyang pribadong buhay bilang asawa at ina, bagamat nananatili pa rin siyang talent ng Star Magic at bukas pa rin ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa showbiz. Sa kabila ng mga kontrobersyang kanyang hinarap, napatunayan ni Erich Gonzalez na mas pinili niyang mamuhay ng tahimik at unahin ang kanyang pamilya. Hanggang ngayon, marami pa rin ang umaasang muli siyang mapapanood sa telebisyon at pelikula.